Hello there. Ayan, so finally today ay makakapag-start na tayo ng garden video. Medyo marami na akong napalampas na mga weeks, pero I decided na simulan ito ng July. Ayan, so today po, 1st of July is Canada Day. So kaya lang, tcharan! Oh, 'di ba? Makulimlim. So, ayan na nga. Ulan ng ulan. Ganyan po dito, Tapos ang lamig-lamig pa rin. Ang temperature namin ngayon parang nasa 18, ganyan. So, parang talagang nakakaapekto ito sa paglaki ng mga halaman natin, no? Kasi, of course, kapag mainit ang lupa, mainit ang panahon, mas gigil silang lumaki. At dahil nga ganito ang panahon ngayon, kaya medyo hinay-hinay yung ating mga pananim. So, isang good thing naman sa mga pag-ulan is, of course, hindi tayo nagdidilig ng madalas. Kasi naman, pag uminit dito, ito yung tuyo yung lupa. So, hindi tayo kailangan magdilig ng madalas at yung nare-receive nilang water from the rain has natural nitrogen. So, maganda po yan, of course, sa mga lumalaking halaman katulad nito, So, ayan. Ito po ang ating mga beds dito. So, simulan natin dito sa ating Blau Shocker piece. Ayan, mga Blau Shocker piece natin na favorite ng mga bata. Ayan, Ang sarap-sarap po na to, Yung laman yan. So, one day, bibidyohan ko yung aking anak na si Henzo eating some of these kapag kulang na kulang ito sa kanya. Ayan, meron ng mga tumataba ulit, Kasi ang tamis niya, para siyang sweet corn. Ganun po ang lasa ng Blau Shocker piece. Now, para siyang chicharo. Ayan, pwede mo din siyang harvestin ng ganito. Parang chicharo ang gagamitin mo sa kanya. Pero, you can also let it mature and give it some time so that makapag-produce siya ng mas plump na mga seeds. And kasama niya sa bed na to ay tomatoes. So, this is Saucy Mary tomato. So, isa itong dwarf. And sauce or paste tomato. Ayan, green siya. And aside from that, meron din siyang strawberry na kasama. Ayan, may presa siya. So, ayan po ang strawberries natin. Yung iba, bumili lang ako kasi nag-sale na siya nung mga later part na nitong spring. Nag-sale na siya. So, instead of 5, parang $2 na lang siya. So, ayan, bumili ko ng dalawa. Pero yung ibang mga strawberries dito came from last year. So, katulad na to, mga na lang yan. Ayan, tapos meron tayong Alpine strawberry, which is a white strawberry. So, isa daw yun sa pinakamatamis na strawberry. So, maliliit siya. So, from seeds, ito napakatagal lang talaga. Pero I hope sulit naman yung ating time na nag-antay sa kanya, And then, we also have arugula here. Ayan, napakarami na nating arugula. Ang bango-bango. Pwede na natin itong isalad, Tapos yung iba, nag-transplant na ako doon sa mga ibang mga beds. Makikita nyo mamaya. So, kasi baka iniisip nyo, ang kapal-kapal, hindi ako nagta-transplant. So, nagta-transplant po tayo. So, this is Jersey Devil. So, this is also a paste tomato. Tapos, meron siyang comparison. May ginagawa po ako sa mga tomato ko ngayon. Nag-experiment ako kung okay ba na hayaan ko siyang mag-produce ng sucker and yung hindi. So, ayan, magkatabi sila, same variety, of course. Probably same din yung nutrition nila, growing conditions, parehong-pareho yan, Tingnan natin kung gaano ba kadami ang maipoproduce ng not pruned versus pruned. Ayan, so ito, meron na rin siyang ayan, tatanggalin na natin siya. So, medyo vigilant tayo sa mga ganito para ma-divert na talaga yung attention ay yung nutrient niya doon sa pagpaproduce ng fruits. So, as of now, I can say na pareho pa rin sila ng growth rate. May flower. So, the same. So, syempre, mas madaming foliage itong isa compared sa this one. Pero, ang titingnan naman natin dyan is yung outcome niya at the end of the season, kung gaano kadami siya. And then, we also have, this is also Jersey Devil. Ayan. So, tapos ito naman ay rutabaga. Shell, diba? Rutabaga. Ano naman yun? Hindi ko rin alam. Ngayon pa lang natin siya makakain. Ayan. So, ito, ayan, mga tomato din yan. Tapos, tinanim ko lang siya dito kasi ang mahal naman bumili ng mga, mga planter. So, ayan, yung mga pinagbilhan ko ng
Meron kasi akong binibilin sa Canadian Tire, parang 50% off siya kapag may sira yung mga bags, may rip na konti. So, murang-mura na yon. Bibili ko ng ganyan. Tapos, doon ko na rin siya tinatanim. Tapos, ayan, meron tayo mga sinauna pa natin ng mga garden beds, sama-samang mga kamatis. Oh, this one is a variegated one. Lumabas siyang variegated, no? Nakakatuwa. But, not all is variegated. This is, ano ito? Mariana Praise tomato. So, isa ito sa sought after na tomatoes ngayon. Magaganda ang review niya sa mga taste test. And growth habit niya, maganda rin. So, we have Saucy Mary here. Ayan. Tapos, what else? Dito naman tayo. So, this one is, ano nga ito? Purple turnip. Ayan, no? Wow. Ano na siya, nag-start na siyang mag-form yung ating mga turnips. And then, this one is Big Rainbow. Ayan. Diba? Nakaka-excite, no? Nagpa-flower na sila, finally. Tapos, we have Queen of Malinalco Tomatillo. Ayan. Isa ito sa pinaka-excited talaga ako. This, garden season. Tsaka excited ako na makain to ng mga bata kasi masarap to ayon sa mga garden reviews. So, hopefully, for fresh eating yan, tomatillo na yan. And then, we have carrots here sa bed na to. Salo-salo yan. Meron akong sigarilyas doon na hindi na siya lumalaki kasi hindi na siya sisikatan ng araw. And then we have here, I think this is Dwarf Anto Pink. No? Tapos yung katabi niya na yon is, that's, what to call this one? Yung matamis na kamatis. I forgot. Mamaya na lang. Prairie Fire. Yan, Prairie Fire. Ayan, yung ating dense na, tapos meron siyang kasamang, what do you call that? A squash. Ayan, nakakalimutan ko na. So, meron siyang mga ganito. Tatanggalin natin to, no? Para, lang, ang laki na niya. Sayang, di ba? Yung kasing iba hinahayaan natin na lumaki para maganda naman sa garden, no? Meron tayong flowers, meron tayong vegetables, ayan. Tsaka pinagkasama-sama ko siya, napapansin nyo ba? Magkakasama sila parang, di ba nakakatawa, parang friends sila na iba-iba, diverse ang kanilang, background, ganyan. Like this one, meron siyang, I have onions here, and then I have corn. I have, this is a golden Detroit beetroot or beet. Ayan. Tapos, what else did I plant there? Nakalimutan ko na. So, yun lang siguro yan. So, meron siyang tatlong barkadahan. Dito naman meron siyang, I think this is squash. Bakit siya squash? Dapat siya melon. Tapos, meron tayong cucumber here. May patatas tayo. May tomato tayo. I'm not very hopeful for this bed. Basta, shoot, ginanong ko na lang siya dyan. Kung anong pwede. And then, we have tomatoes pa rin. So, more tomatoes. So, this is orange caprice. Ayan, orange caprice, diba? Maganda yan, no? Parang elongated siya. Tapos kulay orange. This one naman is dwarf sunflowers. Ayan, binubudbud ko lang na ganyan, no? Tapos, this is onion pa rin yan. And those ones are leeks. Ayan. Tapos, lagay lang ako ng lagay ng mga pwedeng paglalagay dyan na. And then, we have, may bunga na yung ating dwarf tomato. Diba? Ang ganda, no? I think this one is, wala siyang tag, pero Birdie Rouge siguro to. Ayan. Ilan lang naman yung mga micro tomatoes ko. Tapos, we have here, ayan, meron tayong magandang at malusog na punla ng lettuce. Diba? Ang ganda, no? Tapos ito, ayan. And then, this one is, hindi ako nagiging, sa mga, ito spinach. Hindi ko siya masyadong ma-master. I don't know why. Medyo, siguro sa season, isa pa ito sa hirap ako. Pepper and what do you call this? Talong or eggplant. Ayan. Tapos ito, nilagyan ko sila ng
ng marigold kasi nga itong marigold ay may kakayahan siya na mag-ward off ng insect, and yung mga nematodes ba, ganyan mga nematodes ay maaari niyang mapatay, no. Ayan po. So ayan, may mga tumutubong tomatillo doon. No. Ang Aunt Molly's ground cherry. Ang bango nung ang bango na to. Actually, alam mo pag naamoy ko ito, amoy siyang Nobyembre. Alam mo yon, yung amoy undas. Kasi ito ang madaming madaming halaman yung lola ko noon pag undas. So lumaki ko pag mag-undas na ganito. Tapos itong mga marigolds yung inilalagay sa flower arrangement niya. O ganon. Ayan. Tapos we also have squash here. These are summer squash. And then basil, and then some more peppers. Then tucked in between our lettuce. Tapos we have tomatoes, of course. Ayan. So this is Echo. Oh, it's a green tomato. It's a semi-dwarf, like it grows 3 feet, up to 3 feet ang paglaki niya, no? Ayan. So hopefully mapaganda natin yung mga yan. Ayan, napakahangin na naman po. Tapos meron tayong sleeping lady na dwarf eggplant. Ayan, that's more dwarf. Ayan. Tapos what's this one? So I forgot the name of this one, pero probably pag nakita ko siya, pag lumaki na siya, ma-identify na natin siya. Okay? And then this is Verdukai. Di ba? Grabe yung branching niya, oh. Pero kapag ganito, hindi na tayo kakat. Hindi na natin tatanggalin yan. Kasi kapag mga dwarf, ay no need na yan. Talagang ganyan ang kanilang growth habit. Ayan. Ito ay from last year's, Verdukai. Tapos ito naman ay some more dwarf tomatoes na namumunga na, nakaka-excite, diba? Yan na, nagsisimula ko nang maramdaman yung fruit of my hard work. Simula March ay nagpunla na tayo, tapos ito na sila, nagpo-fruits na sila. Ayan. O, diba? Pag may mga ganito, let's take it off para yung airflow, air circulation, sa ganun, hindi masyadong ang diseases. Tapos, going to here, nalampasan na natin siya. We have tatsoy. Yan. Mga punlaan ko yung mga yan, no? And then, ito, as, just like what I said, this is prairie fire. Pero kapag may pag-dark na nangyari sa kanya, malamang na-switch ko sila. That one's prairie fire and this one's Antho Dwarf, Antho Pink Panther. Ayan. And then this one, excited ako dito. This is Purple Smaggard. Ayan, no, ang ganda. Parang mga elongated sila. Look at their foliage. They're almost the same, right? O, ayan. 'Di ba? Pare-pareho sila, oh. Yung mga elongated na papahaba. 'Di ba? Ang ganda. So, isa 'yan sa mga nakita ko doon sa niya, mga leaf patterns ng kamatis. Then we have here, ito mga lang to, mga dahil wala na silang mapaglagyan ko sa kanila. This is dark orange muscat. Cherry tomatoes, very small fruits. So hoping makakuha tayo kahit mga 3 kasi nga ang liit, no. So ayan. And then in this part, we have basil, we have this one. I'm not really sure what this one is. And ito ay ang ating mga I think this is I'm not sure na kung ano itong mga to. Basta ito yung mga bagong OPVs, mga bagong develop siya. Ayan, o, diba? O, ang dami. Tas ang lalaki ng kanyang mga blossoms, ng mga blooms niya, like this one. O, super laki yan. Ayan, very excited tayo dyan. Sometimes yung mga ganito ay, tas hindi mo alam kung anong, niya. It'll come as a surprise na lang, no? Ayan. Ito yung ating mga potatoes na tinanim natin sa sako, and hindi siya galing sa seed potato o galing siya sa slips, Yung seed potato natin, yung mga tubo ng patatas natin na maliliit, ay siya nating itinanim, and
Ayan, di ba? So, this just proves that you don't need to have seed potatoes na yun mismo yung itanim mo para gumanda siya. Just for example, this one, tatanim ka dyan mga 3 seed potatoes. Pero ito, 3 slips ang tinanim ko dyan, and kita nyo naman ang lalaki. 'Di ba? As long as they have roots, yung slips nyo ha, kaya na niyan mabuhay. May roots siya at may mga leaves siya. Yan, mabubuhay na yun. Yun lang naman yung dalawang component niya. Roots to take up nutrients, and then leaves to process those nutrients and maging food ito ng plant. Yan. Tapos here, itong pinaka mistake. Not mistake. Ano ba yan? Yung hindi ako naging successful sa kanya. Yung aking garlic na, ang tagal-tagal ko siyang inano. So, since natapos na ako sa nakadalawa na akong garlic, sa susunod din ako magtatanim. Siguro, I don't know, siguro sa mga susunod na season, pero papahinga muna tayo sa garlic, no? Ayan. Pepper, iba-ibang klaseng pepper ito. I'm not gonna save seeds from this, kaya okay lang naman na magtabi-tabi siya, no? Ayan. And then, this is my kale, na napakaganda, di ba? Oh, talagang ang kale maganda yun sa mga gantong klima. So this is my volunteer radish. Ang ganda, oh. Tapos kailangan ko lang to dito para may radish ako for fall. Actually doon ko siya intended gamitin. So nagbubunga na siya today. Mga after 2 weeks siguro makaka-harvest na tayo ng seeds from them, tapos makakapagtanim na tayo, and then for fall na. Ang bilis, no? Ang hirap isipin dito. Parang papasok pa lang yung summer. Of course, we're in the first day of July. Papasok pa lang, tapos parang feeling ko pa fall na. Ang hirap kasi, 'di ba? Ayan. Ano pa? Tingnan natin. Oh, so we have, look at that. That's Costata Romanesco. That's one of the tastiest summer squash there is, sabi nga nila. So meron na siyang male flower and female flower. Actually, dito sa aking mga kuwaan. Dito sa aking mga summer squash, nauuna yung male flower. I don't know why. Diba, usually nauna yung female flower. Nauuna ang female flower, which is the one that has a fruit attached to it. Tapos saka na sumusunod yung male flower. I don't know why, but ganun yung growth habit ng ano ko dito. So, ganyan. Tapos, tucked inside are mustard. Ayan. O diba, magpag-harvest na tayo ng mustard. Tapos, ito naman ay Japanese black trifle. Oh, diba, ang ganda, oh. Ayan, may bunga na siya. Yay, I'm so excited. Ang black trifle pala, grabe yung branching niya, no? Talagang shook, ganun. Hindi siya yung, kumbaga, gigil siyang mag-branch ng malalaki, pero hindi madami. Yun naman ang ano niya, characteristic niya. And then, we have here, ayan, I think this is gobstopper. Tapos, ito, oh, ang ganda, no? O, mga heirloom seeds din to, or OPVs, yung magagandang variety natin. Pag namunga yan, saka na lang natin titingnan. Okay, tapos, what else? Meron tayong golden nugget squash. Ayan, ngayon pa lang siya bumuka, no? So, this is winter squash, pero bush type siya. Ibig sabihin siya ay para siyang ganito ang ano niya, ang growth habit niya. It grows in bush, hindi siya vining. Kaya perfect yan for small area gardens. Ayan. Tapos this one is Mallia rosa. Kailangan na natin tong ilipat-lipat para, or dito na lang siya, kukuhanin ko na lang yung 3 pinakamalalaki. I'll let them be. And we still have more tomatoes here. Probably judging by the leaves of it, mga ano to, elongated din siya. Ayan. Tapos, we have more gunmetal gray tomatoes. Ayan, mga potato leaf variety siya. These ones are
Dr. Weish's, and string beans. I'm not very hopeful for the string beans because it's already it's already July. So meron na lang kaming like 10 weeks before our first frost. Ganyan kaikli ang dito. Tapos we have janjaran, katuray, and then mint. Natatanggalin ko na. And then of course our beans are starting to flower. Ayan. Ayan. Na-appreciate ko talaga yung beans last time, no? Last year pala. Kasi ang dami niyang mamunga. Then, yan pala yung isa sa pinakamaganda kong sheep manure. Composted sheep manure siya. Ayan, ito ay solar flare. At least ito merong mga ganito. Tingnan nyo naman kung gaano ka-rich in anthocyanin yung leaves niya, no? Tapos, this one is Dr. Weish's. So, it's yellow. And then, the other one is Blue Bumblebee. It's already flowering as well. So, almost, parang 90% of our tomatoes are flowering already, no? And then, this one is Paul Robeson. Ayan. So, salo-salo sila dito. Not very, with the mixed breeding or yung pag cross-pollinate nila. Kasi parang pag ganito namang mga kamatis na nasa loob naman yung kanilang mga pollen. So, ayan, okay lang yan. So, that's the tomato bed. And then, this one is, ayan, nag-iipon kami dyan ng tubig pagka muulan. Kaya lang tinapon ng mga kids. So, we have here, gold nugget squash. Unfortunately, we still don't have the male flower. So we only have the we don't have the female flower yet. We only have the male flowers. Ayan. Tapos here, ito laki na yan, no? Harvestable na yan, di ba? Ganda, no? Tapos this one is jumbo pink banana squash. Ayan. Ano din siya, parang hindi din siya masyadong nagva-vine, si pink banana squash, which is good. Yan ang hinahanap kong variety ngayon. Yung hindi masyadong malaki yung pagva-vine nila, para pang compact na space. Kasi dito, mostly, nung nagbenta ako ng mga seedlings, ang hinahanap ng mga customers ay yung mga pwedeng-pwede sa small spaces. Ito na may jungle natin ng tomatillo. This is purple tomatillo. Tomatoes as well. And sunflowers. Hinayaan ko na lang sila dyan. These are sunflowers na ayan, kung ano-anong klaseng kamatis yan, no? Oh, it's a jungle. And then, here, this is Romanesco cauliflower. So, wala pa siyang nakakatuwa ngayon ang kasi malamig nga ang panahon dito. So, walang masyadong infestation ng mga insekto. Ayan. This one is, ano ba ito? Baka, I'm not really sure. Para siyang broccoli. I think. Tapos, meron tayong, these ones are, maliliit, Brussels sprouts. Ayan. Tapos, meron tayong Oregon giant peas. Unfortunately, wala pa siyang bunga kasi na-late ko naman na itanim yan. Tapos tomatoes. Kasi ito, pag init na niya talaga, hirap na yan, mamamatay na yan. Ito, unless very mild yung ating summer, baka kayanin niya. Kaya ito na, may mga na tayo, pasunod na kamatis. This one is green tiger. So, isa yun sa matamis na kamatis na na-try natin, no? And let's move on to this bed. This bed is a hot mess. Sabi nga nila, pero hot deliciousness. Ganyan. Kasi ang daming, dito, ang daming ganap dito. So, meron tayong Sergeant Pepper, which is already showing a lot of blooms. Kita nyo naman yan, no? Sergeant Pepper is a oxheart type of tomato. It's not a pepper, it's just the name of the tomato, no? Ayan. And then this one, natin ng 3 leader system. Ayan.
tatlo yung ating gagamiting ano niya. Ganito yung ano ba yan, yung stems niya, no, pinabayaan natin tatlo. And then these ones are, I think these are dark galaxy. Ayan, tapos ito ay mga bunch, no, not bunching onion, these are multiplier onion. Kita nyo, sa isang onion meron siyang 5 na nag-multiply into 5, no, yung ano. So ayan, nakakatuwa. Ngayon kung kayo ay in the area na talagang malamig, pwede nyo lang din naman gamitin siya as ito, green onions na magagamit nyo sa mga food, salads, ganyan. Ayan, nag-start na siyang mag-flower. I'm hoping for those flower kasi gusto ko ng seeds ng multiplying onion. Kasi nga, dumadami siya. Yan ang gusto ko sa kanya, no? Tapos, pwede mong i-store yung iba for the future pagtatanim. Yan. So, these are banana toast. Tapos merong watermelon. Napakahirap ng watermelon at melon. Grabe naman. Diba? Kasi, hindi naman na may itsura niya, oh. Kasi ang lamig-lamig. Sa Pilipinas, wala akong problema dyan, eh. Tapos dito, ay, yay. The Kajari melons. Ang dami ko naubos ng mga packets ng, ng watermelon. Yung lemon drop ko. I don't know if may mabubuhay dyan. Kajari melon. What else? Basta ang dami. Golden midget. Ayan. So, this is, ano naman to? Ano to? I think this is also yung Queen of Malinalco. Then, this one is crushed heart, which is already setting its fruit. Diba? Oh, ang ganda, oh. Heart shape na siya, oh. Jadadance. Oh. Ganda po yung usog. Tapos, meron tayong tatsoy, which is fruiting, or, nagbubunga na siya. So, isang tatsoy lang yan, no? Ganyan na siya. Ito naman, hinayaan ko na lang siyang ganyan kasi, wala eh. Ang lamig eh. Siguro, kung last year ko siyang tinanim, okay siya. Pero, ngayon, ayan. So, that is my garden sa side na ito. Dito naman tayo sa gilid. Sa lahat na ng dako, tinaniman na natin kasi hopefully next year, I'll have a garden of my own. No? Ayan. Pero talagang super daming kong natutunan dito sa garden na to. Dito kila ate. Since may nakikitira pa lamang din. Tapos, ito, ang maganda itong Centennial Rocket pala kasi super aga niya. Super aga niyang mamunga. Oh, look at that. Oh, may bunga na siya. Late ko itong tinanim, pero early season ito. Kaya ayan siya. Ayan. May bunga na siya. Tapos, these ones are cherry tomatoes. Blancochin, or yung little blonde girl. And, what else? Ano pa yung isa? Barry's Crazy Cherry yata ito. Ayan. Dalawa lang yan eh. Hindi ko na siya masyadong ipoprune kasi wala. Ayan. And then more Pink Panther, more Japanese Black Trifle. Ayan. Either or Japanese Black Trifle or Black Seaman. Yan. Tapos ito ay marigold. Then we have here, ito, nakakatuwa naman, di ba? This is Romanesco cauliflower, yung kulay, kulay yellow-green na cauliflower, di ba? And we also have here, Japanese black trifle, which are flowering already. Ayan. Oh, ang ganda, So, tapos ito, Brussels sprouts din yan. I'm very hopeful for the Brussels sprouts dahil ayan na siya, ang lalaki niya. This is the biggest Brussels sprouts that we have. Ayan, malaki na siya, no? Tapos, ayan, kundi yan. Pwede na rin akong ngayon mag-plant ng seedling ng mga brassica for fall harvest. And then, ito naman ay Queen of the Night. Queen of the Night tomato.
I think mamaya ang gagawin ko ay ikakabit ko na sila dyan. That's why merong mga ganito dyan, ano. Kasi ikakabit ko na sila. Dahil humahapay na siya. Nandun na sila sa stage na lumaki kasi sila agad after days na umulan. Ayan. And then this one, nakalimutan ko na kung anong pangalan na to. Basta makikita na lang yan, no? Pag ano. So, ang dami. Siguro I planted like mga 30 to 35 varieties of tomatoes this garden season. Then, serendipity. Medyo small pa rin sila kasi late naman na itong dumating. Then, the yellow biquinho. Look at that. Doing good. Little buddy. And then, nag-try pa rin ako na to. These are petunias. Ayan. Tapos ito ang ating poppy. Ang ganda na tong poppy. Kaya lang wala siya ngayon, ano. Pero, marami siyang mga puto. O, ayan. Ayan. Pagka nag-flower, picturean ko siya and then I'll show it to you. Tapos ito naman yung ating status. Ayan. Status. Tapos ito ay ano din siya. Poppy din ito. I think this is the dark swan or the black swan poppy. Ayan, I'm very excited for that. Tapos, ito tinanim ko kahapon, Barry's Crazy Cherry. Tapos, nilagyan ko siya ng arugula. 'Di ba? Snapdragon na nag-volunteer lang. Ayan, tumubo na siya. I think pwede sa Pilipinas tong Snapdragon, no? Tapos, we have Stony Brook. Oh, ang laki na ng Stony Brook, oh. Stony Brook Heart. Pinili ko yan kasi yung school ng mga bata here is Stony Brook Middle School. Yung first school ng mga anak ko dito. This is a Queen Lime Red Zinnia. Tapos, this is Sleeping Beauty as well. Apat sila dyan. So, dapat siguro 3 lang. Pero, wala na eh. Nandyan na eh. So, bigyan na lang natin siya ng maraming amendment para makayanan niya yung pagpapalaki ng mga bunga. It's in a large pot. Large naman yan, no? Pero kasi 4 sila. So, dapat mga ano siya. Mga 3 lang max. Kasi ito, si Queen Lime Red, hindi pa siya nagpapakita ng magandang anyo niya. I think, tanggalin kaya natin to, no? Para lumaki tong mga to. Usually, yun yung ginagawa eh. So, hindi pa naman kagandahan siya. Tanggalin natin yan para ito, mag-bush out siya. Then, we have peppers, Giminardello peppers. These are, ano yan, yung mahabang cucumber melon. It's used as a cucumber but it is actually a melon. Armenian yard long. Ayan. Tapos, this one is, yan, tinatanggalan ko muna ng flower to kasi baka sakali, diba, kayanin niya. Lemon drop watermelon. This is Kajari melon. Mukhang okay naman si Kajari dito, oh. Diba? Maganda niya, oh. Makapal-kapal siya, I hope. Ayan, tapos ito, marigold pa rin. Tapos, diba, tsurun, may Miracle Grow ako. So, kung kayo ay nag-organic gardening, good for you, good for you. Pero, kung kailangan ng garden nyo, ng synthetic amendment, it's okay. I think it's okay. Gaya ako, it's a mix type of gardening or mix feeding yung ginagamit ko. Kita nyo naman, ang dami ko ding nabili ng mga ganito, ayan, sheep compost. Which is hindi siya mura. Yung isang ganyan is $7. Ngayon, kung lahat ng beds ay gagamitan mo ng sheep compost, diba, parang hindi naman tayo kayamanan para, yes. Ayan, tapos ito na yung ating ibang kamakamatis at kalabasa. Tapos mga micro dwarf and dwarf. Ito, nabili ko sa Temu. Pinapalaki pa yan. And then these are some of the lettuce. Tapos ito yung mga established na. This is Fat Frog. Tapos Orange Dream. Ayan. Birdie Rouge. Ayan. Iba-iba lang ng kulay yan, mga micro na yan. So I'm
trying here to establish, ang main theme na to is yung yun bang small area gardening na you can grow different kinds of ano yan, mga greens, and ito may tutubong mga beans dito, may pepper sa ganitong area lang. So yeah, we are trying to establish that, and for that concludes our garden tour today. See you next week, and I hope everybody's doing great. Thank you for watching, and God bless as always.